Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay tayo muna ay magkakaroon ng isang maikling panayam kasama ang ating sandatahang lakas dahil nagkaroon sila kamakailan ng 2025 Reservist National Convention. At syempre gusto natin malaman kung paano ba pinapalakas ang ating reserve units o yung mga reserve forces natin dito sa bansa. Kaya naman para magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol dito ay makakasama natin muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, walang iba kundi si Colonel Francel Margareth Padilla. Colonel Padilla, welcome po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali, Steph. Magandang tanghali sa lahat ng inyong taga-subaybay. Maraming salamat po, Colonel, sa pagsama niyo pong muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po, Colonel, ano po ang pangunahing layunin ng ating sandatahang lakas sa pagpapalakas ng ating reserve units ngayong taon? Well, Steph, from our shift mula dito sa internal security operations, so ating territorial defense, meron tayong pinapatupad, yung tinatawag nating comprehensive archipelagic defense concept. So ang layunin nito, magkaroon tayo ng kasama dito, yung mas integrated, modern at mission-ready na reserve force na nakaugnay nga dito sa ating tinatawag na CADC. So bilang isang archipelagic nation, mahalaga na ang reservists natin may kakayahang tumulong sa maritime, sa mga coastal support operations natin, logistics, communications, homeland organization natin, at of course yung interoperability natin. Ang tinitingnan natin dito, napakalaki ng role na ginagampanan ng ating mga reserve forces, lalo na dito sa pinaka-importanting aspeto, yung tinatawag nating humanitarian assistance and disaster response. Sila yung mga force multipliers natin dito, Steph. At bukod po kasi dyan, doon sa nabanggit natin kanina na convention, binigyang diin, meron palang tema, itong 2025 Reservist National Convention, which is adapting to an evolving security environment. Ano po ang ibig sabihin nito sa konteksto ng kasalukuyang seguridad ng ating bansa at maging sa iba pang mga kaganapan? So tinatawag natin to, evolving nga ito. So we are facing contemporary modern challenges. So kanina nga nabanggit ko, we're shifting from internal security operations to territorial defense. So ang ibig sabihin nito, ang ating AFP at ang ating reserve forces dapat na kayang tumugon sa multi-domain threats mula maritime, air, land, and then cyber, at pati itong information. So hanggat kasama din dito itong mga climate-related hazards natin, sa konteksto nga nitong tinatawag nating archipelagic defense. So kailangan handa yung ating mga reservists na suportahan yung ating maritime situation awareness, cyber defense, civil-military coordinations, hindi lamang itong mga traditional support roles natin.
At siguro po no, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa ang Pilipinas ngayon at maaaring may nakikinig sa atin na mga gustong ang maging reservist, ano-ano po ang mga bagong programa o capability enhancement initiatives na ipinatutupad para sa ating mga reserve forces? So marami yan, Steph, no? Una dyan, meron tayong tinatawag na Archipelagic Defense-Oriented Training. Kasama yan, yun nga, konsepto ng CADC. Meron din tayong mga trainings, yung paggamit ng drones, no? Kasama yan. Pati itong mga cyber defense operations natin, tinuturuan din natin yung ating mga reservists. And of course, very important, itong mga HADR operations natin, no? Yung pagtulong natin sa ating mga kababayan in times of calamities, itong mga sakuna, lalo na itong mga nagdaan, no? Meron tayong hinarap na mga sakuna tulad ng lindol at ng bagyo. Napaka-importante ng ating reserve force na una sila dyan, no? Nasa frontliners sila dyan, being there already in the areas kapag may mga tumamang ang ganitong mga sakuna. Nandyan din yung ating maritime domain awareness training na familiarization nila, no? Advanced technical courses, and of course, itong mga emergency medicine and search and rescue, kasama din yan. And hindi natin makakalimutan, kasama rin po sila dahil lumawak na ito, Steph, yung ating mga alliances with like-minded nations and well-meaning nations kasama sa CADC. Nagkaroon din tayo ng mga foreign and joint military training access, no, together with our reserve forces. So they participate even in different exchanges with our counterparts. Doon sa 2025 Reservist National Convention, ito'y nabigyang diin na nakahanda ang ating sandatahang lakas dahil nakahanda rin ang ating mga reservist. Paano po nasisiguro ang readiness and reliability ng ating reserve forces? Meron tayong tinatawag na structured approach ng sandatahang lakas ng Pilipinas dito. So with that, we have itong mastering and readiness checks. Continuous nating ginagawa yan, no? Very regular yan. So every Sunday may mga gatherings itong mga reserve units natin. We have also certification programs for them, no? Like in cyber trainings, logistics, maritime support, disaster response. Meron din tayong mga interoperability training with our regular units. And of course, they also now participate pati ito sa ating mga joint exercises tulad ng ating balikatan exercises, kamandag exercises, sama-sama, mga HADR focus drills, kasama yung ating mga LGUs and of course our international partners as well. So napakarami ng mga various activities that our reserve forces have been engaging in, and they're very, very active participants sa mga ito. At dahil nabanggit nyo yung mga LGUs, paano pa po nakikipag-ugnayan ang AFP sa mga lokal na pamahalaan at civilian sectors pagdating po dito sa tinatawag na whole of nation defense approach? First step with that, dahil nga whole of nation ito, hindi tayo nagtatrabaho in silos. So hindi tayo hiwa-hiwalay ng mga efforts, no? Yung mga HADR efforts natin, to be exact in particular, in coordination with local government units, yung mga ginagawa nating aksyon dito. So if we have calamities, for example, under the guidance of the Office of the Civil Defense, and ating mga NDRRMCs, andyan dyan yung ating local government units. They are the ones na, kumbaga, kumukumpas sa mga deployment natin. Kasama na dito kung paano natin i-deploy yung ating mga reserve forces. And we make sure na sila ay trained, mission ready, at capable. At siguro po ito ay itong susunod ko pong katanungan na Colonel ay bilang assurance po sa mga gustong sumama dun sa ating reserve forces, meron po bang sapat na po na pondo, kagamitan at training facilities upang masuportahan ang lumalaking reservist force? Well, Steph, this is a work in progress, so to speak, Patuloy natin itong pinapalakas, kasama dito sa modernization plans natin, yung upgrades ng ating reserve training centers. Meron tayong access to simulation systems at mga training modules natin, para sa kanila. We also have
foreign militaries na rin dito nga sa ating alliances with like-minded nations and well-meaning nations para sa training slots at equipment sharing, no? So habang meron tayong mga constraints, malinaw naman na priority natin dito mula sa DND at dito sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang ating reserve force development sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept natin. At ito na lamang po siguro, no, Colonel, bago ko po kayo hingan ng mensahe para sa mga gustong maging bahagi ng reserve force, ay paano po ba naipapalaganap yung impormasyon sa ating publiko patungkol sa ating reserve forces? Paano po ba nahihikayat po, no, ang ating publiko, ang ating mga kababayan po, no, para makasali po dito, lalo yung mga gusto po talagang maglingkod. Ayun, mukhang naputol tayo. Ayan, we'll try to call again Colonel Padilla, no? Naputol lang ang ating communication. Ayan, ayun, Colonel. So ang katanungan ko po is paano po ba natin na ibibigay po, no? Paano po ba nagkakaroon ng information dissemination patungo sa ating publiko po, no, patungkol dito sa pagsama sa ating reserve forces, lalong-lalo na yung mga talagang gustong magserbisyo at magsilbi para sa ating inang bayan? Staff, malawak yung efforts natin towards this, no. We do mga campaigns around, no. So umiikot tayo, iba't ibang mga activities, sinasalihan natin 'yan. Nandiyan dyan yung ating mga recruitment officers, so to speak, no, to give binibigay natin yung mga impormasyon para malinawan yung ating mga kababayan kung ano yung role na gagampanan nila bilang reservists, ano yung importansya nito para sa lahat, no? How can they contribute in their own special ways as reservists? So may mga iba't ibang kategorya tayo ng reserve forces, no? Meron tayong active reserve and ready reserve depending on your capability, capacity, and your age. So yung able-bodied, nandyan yan sa ating mga active and ready reserve, pwede yan. So umiikot tayo all over nationwide, no, to recruit itong mga reserve forces natin. And of course, iba din yung word by mouth natin and yung mga active talagang pag-imbita natin sa ating mga executives and of course yung ating mga skilled, no, to each his own. They can contribute to our to nation building in different capacities as a reserve force na pwede silang officer or enlisted, no, sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. So lahat tayo merong pwedeng i-contribute bilang parte, no, bilang bahagi ng ating reserve forces. At siguro ito na lamang po, no, Colonel, ano na lamang po ang mensahe ng AFP sa mga kabataang nais maging bahagi ng reserve force at sa publiko hinggil sa kahalagahan, no, ng laging pagiging handa para sa ating bansa? Walang pagiging reservist natin ay paraan, no, para maging bahagi, no, ng Archipelagic Defense and National Resilience Network natin ng ating bansa. So hindi lang ito training, ito ay pagiging handa para sa bayan natin, no, kung in any case, in any eventuality. So sa ating publiko, ang malakas na reserve force natin actually ay pundasyon ng isang bansang may tibay, may kakayahan at pagkakaisa. So ang modernong reservists natin ngayon, Steph, hindi lang tagapagligtas sa panahon ng sakuna, no? Sila rin ay matinding pilar para tagapagtanggol ng ating kapuluan in general. So pinapahalagahan natin ang ating mga reserve forces, and dun sa mga nag-iisip, no, na maging parte ng ating reserve force, hinihikayat namin kayo to join us in the Armed Forces of the Philippines as reserve. And of course, nandiyan na rin yung ating matinding nationalism and patriotism. So in times of like this, no, like ngayon ang kinakaharap natin with our geopolitical tensions, to each his own, meron kayong i-contribute para matulungan nyo po, no, ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas para sa bayan. And with that, maraming salamat po, Colonel Padilla, sa pagsama nyo pong muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph, and mabuhay ka din.
At ating po nakasama dito sa ating programa si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita po ng ating Armed Forces of the Philippines. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanselado na ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Kaugnay pa rin ito ng mga kasong kinakaharap ng dating kongresista na may kinalaman sa akto ng korupsyon. Ani Pangulong Marcos, inatasan na niya ang Department of Foreign Affairs o DFA at maging ang Philippine National Police o PNP para mapauwi ang dating mambabatas dito sa Pilipinas upang sagutin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Mahigpit na rin ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansang posibleng pinagtataguan ni Ko. Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagtugis sa mga sangkot sa mga anomalya at katiwalian, lalo na sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ani Pangulong Marcos, walang sasantuhin ang pamahalaan at tiyak na pananagutin ang mga dapat managot. Maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontento sa itinatakbo ng proseso sa harap ng target na mapanagot ang mga may kinalaman sa flood control project anomaly. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ang nangyayaring pag-usad sa investigasyon at kaso ng mga dawit sa questionable flood control projects. Ang pahayag ay ginawa ng Chief Executive sa gitna ng mga development na nangyayari hinggil sa nais makamit ng administrasyon na papanagutin ang mga personalidad na may kinalaman sa malawak na katiwalian. Ayon sa Pangulo, maganda ang takbo ng proseso at ang mga hinihinalang kasama sa sindikato ay tiyakan niyang harap sa hustisya. Pagtiyak naman ang punong ekutibo na patuloy pa rin ang investigasyon, ganun din ang pagsasampa ng mga kaso. Ito ay upang masiguro ng iba pang dawit na mga akusado sa iskandalo ay haharap sa batas at maibabalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya't nakikita po natin, maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, itinuturing ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na isang biyaya ang pagsuko sa National Bureau of Investigation o NBI ng kontraktor na si Sara Diskaya at ang pagkansela sa pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico.
Sinabi ni ICI Chair Andres Reyes Jr. na nagpapakita lamang na nagbubunga na ang kanilang paghihirap sa mga isinagawang investigasyon sa anomalya ng flood control. Samantala, nang matanong si Reyes sa kung hanggang kailan nga ba tatagal ang ICI, sagot nito na patuloy nilang tutuparin ang kanilang mandato at posibleng hanggang 2 taon pa sila tumagal. That is the mandate, so I guess that's 2 years. We're being blessed by God. Si ICI Chair Andres Reyes Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, welcome sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang pagsasabatas ng Independent People's Commission o IPC Act Bill. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, sa sandaling maisabatas ang panukala ay mas mapapanagot ang mga sangkot sa maanomalyang infrastructure projects. Una na aniyang nagbigay ng opinyon ang ICI kaugnay sa mga kapangyarihan na ipagkakaloob sa isinusulong na IPC. During the drafting of these bills o yung mga panukalang batas, naging active kami dyan. No? There were lawyers, in fact, our chairman na nag-appear mismo sa Senado. Ako naman, pumunta sa Kongreso, sa lower house, wherein binigay namin yung aming opinion kung ano yung maaaring mga kapangyarihan na pwede nilang maibigay sa komisyon na kanilang buuin through this, no? Para mas maging epektibo ang pag-imbestiga, mas mapanagot yung mga taong may sala. Si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, developer ng kontrobersyal na Monterrasas de Cebu, kinasuhan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Kinumpirma ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagsasampa nito ng kaso laban sa kumpanyang nasa likod ng kontrobersyal na Monterrasas de Cebu. Ayon kay DNR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement Attorney Norlito Eneran, partikular na sinampahan ng developer ng kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Code. Ito dahil na rin sa pagpuputol at pag-alis ng punong kahoy sa kagubatan ng walang kaukulang permiso. Kaugnay nito, sinabi ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna na malakas ang kanilang ebidensyang hawak, kabilang na ang satellite imagery at re-inventory. Anya, sa tala noong 2022, nasa higit 700 pa ang punong nakita sa lugar, ngunit nang muling inspeksyonin ito ay 11 puno na lamang ang natira. Matatandaang nitong nakaraang buwan lang ay nagsagawa na din ng joint investigation ng DNR para busisiin kung nakakasunod ang naturang proyekto sa environmental laws. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, House leaders iginiit na walang sinuman sa kanilang hanay ang may pagtutol sa pag-livestream ng Budget by Cam. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Iginiit ni na House Deputy Majority Leader Ernix Junicio at House Assistant Majority Leader Z. Alonto Adyong na wala sa hanin ng mga kongresista ang tumututol sa pag-livestream ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget na mag-uumpisa bukas. Ayon kay Adyong, kahit noong si dating Speaker Martin Romualdez pa ang leader ng Kamara ay sinabi na ng kapulungan na gagawing bukas sa publiko ang pagdinig ng pambansang budget mula sa komite, plenaryo hanggang BICAM. Nanatilian niya ang commitment na ito sa bagong liderato ni Speaker Faustino D. III dahil karapatan ng taong bayan na makita paano bubuuin ang kanilang budget. Ayon pa kay Junicio sa pakikipag-usap nila sa House leadership at mga kasamahan, wala ni isa ang nagsabi na ayaw nilang i-livestream ang proseso.
Kasabay naman ito ay tinalaga na ng Kamara ang mga miyembro ng contingent ito sa BICAM. Kabilang dito si House Appropriations Committee Chair Mika Swansing, Senior Vice Chair Albert Garcia, Deputy Speaker Christine Singson-Mihan at Representatives Jose Alvarez, Maria Carmen Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, Jordin Jesus Romualdo, Brian Yamsuan, Javi Benitez, House Minority Leader Marcelino Libanan at Representative Alan T. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, inilabas na nga ng House of Representatives ang listahan ng kanilang mga contingent sa gaganaping Bicameral Conference Committee para sa panukalang 6.793 trillion pesos na national budget ng taong 2026. Isinapubliko ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang mga pangalan ng mga mambabatas na siyang makikipagtalastasan sa mga disagreeing provision kasama ang Senado. Kinabibilangan nito ni na LPGMA Party List Representative Alan T., House Minority Leader at 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan, House Appropriations Committee Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, Deputy Speaker at Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson-Mihan, Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr., Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez, Camiguin Lone District Representative Jordin Jesus Romualdo, Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez. Inaprubahan ng House Plenary ang mosyon ni Marcos sa pamagitan ng voice voting at nakakuha rin ng basbas mula naman kay House Speaker Faustino Boji D. III. I move to designate the following members to the Conference Committee on the Disagreeing Votes on House Bill number 4058, the Financial Year 2026 General Appropriations Bill. Micaela Swansing, Albert Garcia, Christine Singson-Mihan, Jose Alvarez, Maricar Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, Jesus Romualdo, Brian Yamsuan, Javier Benitez, Marcelino Libanan, and Alan T. I so move, Mr. Speaker. Si House Majority Leader Sandro Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tiniyak naman ni Senate President Vicente Soto III at iba pang mga senador na ipaglalaban nilang masunod ang higit 1 trilyong pisong alokasyon para sa Education Department sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget. Ayon kay Senador Bam Aquino, bagamat hindi siya kasama sa BICAM panel, ay nag-commit ang mga kapwa niya senador maging si SP Soto na ipaglalaban nila ang inaprubahang budget ng Senado na 1.375 trillion pesos para sa sektor ng edukasyon. Ibinahagi ni Aquino na may natanggap kasi siyang impormasyon na posibleng bawasan ang education budget para mapondohan ang iba pang mga programa o proyekto. Kaya naman pinanawagan ng senador ang mas mahigpit na pagbabantay sa BICAM para masigurong mananatiling buo ang education budget. I'm hoping na pagkatapos ng BICAM, yun pa rin at hindi mo mabawasan. Siguro, yun po yung panawagan ko sa mga kasama nating nanonood, no? Kung nais natin ng mabuting pamamahala, bantayan natin yung BICAM. Kapag may move or may motion na ma-slash ang education budget, umalma kaagad tayo at ipahiwatig natin na hindi katanggap-tanggap na babawasan ang budget sa edukasyon. Si Senador Bam Aquino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Kadena Bill lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado.
Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang Senate Bill 1506 o ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o yung Kadena Bill na inatla ni Senador Bam Aquino. Unang nakilala ang panukalang ito bilang Blockchain Budget Bill. Isinusulong ng panukalang batas ang full disclosure ng lahat ng mga transaksyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang komprehensibong digital budget portal. Layo nitong patatagin ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan, gayon din ang hikayati ng public participation sa budget process. Sa ilalim ng panukala, imamandato ang lahat ng ahensya ng gobyerno na i-upload ang lahat ng mga budget-related documents sa isang digital budget platform. Kabilang dito ang mga kontrata, project cost, bills of materials at procurement details. Nakapaloob din dito ang pagpapataw ng administrative at criminal penalties para sa mga opisyal ng gobyerno na hindi mag-upload ng mga dokumento o sadyang mag-upload ng peking impormasyon. Matatanda ang una ng nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na iprioridad ang Kadena Bill kasama ang 3 pang panukalang batas. Inaasahan namang maaprubahan ng Senado ang Kadena Bill sa ikatlo at huling pagbasa sa Lunes. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagpapakita ng malakas na political will ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ayusin ang sistemang politikal ng bansa ang pagsusulong nito ng Anti-Dynasty Bill. Ito ang sinabi ni Political Science Professor Eric Daniel de Torres nang ipag-utos ng Pangulo sa Kongreso na iprioridad ang panukalang batas na layong ipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution na nagbabawal sa mga dinastiyang pampulitika. Ayon kay de Torres, isang hamon ngayon sa Senado at Kamara ang pagsasabatas ng panukala lalo na't marami sa mga mambabatas ang posibleng tamaan ng hakbang na ito. Maitatawid ba ito lalo na pagdating sa termino ng ating Pangulo o ididribble na lang ito ng ating mga mambabatas sapagkat sila talagang tatamaan dito? Ang ironic dahil siyempre siya mismo at alam niya sa kanyang sarili na tatamaan sila rito sapagkat whether we like it or not, talagang kita natin yung dinastiya din sa balwarte ng ating Pangulo. Pero tingin ko ito ay sign of good faith na talagang may will ang ating Pangulo na isaayos at isatama ang ating sistemang pampulitikal. Si Political Science Professor Eric Daniel de Torres. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, halos 2 milyong Pilipino na serbisyohan na ng Zero Balance Billing Program ng Administrasyong Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Umabot na sa higit 1.78 milyon na pasyenteng napaglingkuran ng Zero Balance Billing Program ng Department of Health sa loob lamang ng 4 na buwan. Layunin ng programa na tiyaking walang pasyente sa mga ospital ng DOH ang lalabas na mayroong binabayarang hospital bill, lalo na ang mga pamilyang hirap sa gastusin. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing sa lahat ng DOH hospital upang masiguro na kumpleto at maayos ang serbisyong na ibibigay sa mga pasyente nang walang idinaragdag na gastos. Siniguro ng DOH na mananatiling libre ang pagpapagamot sa mga pampublikong ospital para sa pinaka-nangangailangan bilang bahagi ng pagpapalakas ng access sa serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Maritime Industry Authority o MARINA kinilala bilang kampyon sa Regulatory Impact Assessment ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Narito si Lawrence Tanhoco para sa balita.
Kinilala ang Maritime Industry Authority o Marina bilang Regulatory Impact Assessment Champion ng Anti-Red Tape Authority sa ginanap na 4th Annual Enrich o yung Empowering Next Generation RIA Champions. Iginawad ang parangal dahil sa matibay na pagpatupad ng ahensya ng mga polisiya na nakabatay sa ebidensya at aktibong pakikilahok sa mga programa ng ARTA para sa pagsusuri at pagpapahusay ng mga regulasyon. Tinanggap ang Certificate of Appreciation para sa Marina ng mga kinatawan nito mula sa Planning and Policy Service. Ilang kawani ng ahensya ang individual ding pinarangalan matapos makompleto ang RIA Phase 2 course para sa mas mataas na kakayahan sa policy development at pagsusuri ng epekto ng mga regulasyon. Nauna na rin tumanggap ng Silver Award ang Marina noong Mayo 2025 para sa mahusay na performance sa good governance. Sa mga pagkilalang ito, pinagtibay ng Marina ang pangako sa publiko ng efficient, malinaw at makataong regulasyon sa industriya ng maritime. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako na tayo sa rehiyon ng Luzon. 1,100 tricycle drivers na bigyan ng first aid kits mula sa lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Masigurado natalgad ti panagbiyahe dagiti tricycle drivers ken dagiti pasahero da in payan ti lokal gobyerno diti syudad ti Lawag ti first aid kit dagitoy agarop 1,100 a driver ti binunungan ti LGU tapno masigurado mataming dagos ti bagida wenno dagiti pasahero da numan adda ti sana mapakpakada na pannakadangran ti dangkat inisyatiba dasang kunyang palunsod member Jamie Fariñas ken JB Bakiran romromara target ti Department of Public Safety may kan iti first aid na dadupay a drivers. Dito syudad ti Lawag, adan ti nasurok 4,000 tricycle drivers nga adan ti prangkisa iti barangay man, wala dagiti paspasada iti sentro. Manipod dito syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas, World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kauna-unahang Parakad Festival sa Bacnotan, La Union, matagumpay na naidaos. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Naisang sa ngayon ti panakarambak ti kaunan a Parakad Festival ti Bacnotan, La Union. Indaulwan daytoy ni Mayor Divine Fontanilla, kabinadang dati Association of Tourism Industries and Networks in La Union wenno atin LU. Naglukat okasyon babaan kadagiti naganaygay apay ayam kas iti patentero, pukpok palayok, pabitin kenda dumapay alarong Pinoy. Kalpasan nakat na angay ti balsa decor competition ay Baroro River. Ken ditoy nga inparang dagiti mangalap ijay Bacnotan ti kina-creative dagitoy ken dagiti maipampanakal a kultura ti munisipyo. Nakipasat iti competition ti inam abalsa an arkusan iti silsilaw ken nagduduma a dekorasyon anapnuan ka ipapanan. Pasat pa iti aktibidad ti pluvial parade kas panang dayaw kina Our Lady of Peña Francia. No sa dino ditoy an nagigiddan an naglayag dagiti balsa ken kinaduan dati imahen ni Apo Peña Francia iti Carayan. Sigon iti lokal a gobyerno ti Bacnotan daytoy a festibidad kat saan lang at tradisyon no dikat mangitandudo iti pagsayaatan ti aglawlaw. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Department of Agrarian Reform o DAR Eastern Samar, binigyan ng kapangyarihan ang Barangay Agrarian Reform Committee o BARC para sa mabilisang pagresolba ng sigalot sa lupa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Isang importante nga pitad ang gindumaran Department of Agrarian Reform Provincial Office kung Darpuha Eastern Samar para parigunan ang panag-iyahan tuna nga tikang agrarian reform. Malang puson nga ginbuhatan Darpuha Borongan City ang training para itong mga opisyalis sa Barangay Agrarian Reform Committee o BARC. Katuyuanan han programa nga mataganhin kaangayan nga hibaro ngan abilidad ha mediation adton mga opisyalis sa barangay. Pinaagi hini masisiguro nga an away o delito hatuna in madali ngan tuhay nga masusulbar didto mismo ha komunidad ngan diri na maabot pa ha korte. Gintagan hindoon handar nga ang barangay-based mediation amo in madagmit mas barato ngan epektibo nga paagi ha pagsulbaran mga problema ha agraryo. Pinaagi ni nga inisyatiba ginpaparigan handar ang mga lokal nga namumuno nga ang implementasyon han agrarian reform ha Eastern Samar. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. PAGCOR nag-donate ng bagong patient transport vehicle sa LGU Maasin City. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Mapasalamato ng lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Maasin sa nadawat nga bagong patient transport vehicle kon PTV gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon PAGCOR. Matod pa ni Maasin City Mayor Luz Mercado, ang bagong gasa nga sakyanan dako utabang para sa mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, ilabi na panahon sa mga emerhensya, medical transport o pagserbisyo sa komunidad. Gisaysay sa mayor nga siya mismo ang may biyahe paingon sa Manila aron personal nga makompleto ang mga papeles ug makuha ang yawi niini gumikan sa importansya sa maong sakyanan. Gipanghambog sa LGU nga kini nga PTV magpaligon sa kapasidad sa Maasin City sa pagresponde og paspas, luwas ug epesyente sa panahon sa emerhensya ug katalagman usa ka kritikal nga bahin sa lokal nga disaster preparedness ug public health services. Nagpasalamat usab si Mayor Mercado sa PAGCOR sa padayon nga pagtabang og suporta alang sa Maasin City, ilabi na sa mga programa nga nagpaligon sa kahimsog, kaluwasan ug kaayuhan sa katawhan.
Balita gikan sa Southern Leyte. Kini si Dalia Abiara Urit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Urit mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Pasko de Oro 2025 formal nang binuksan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Kalinaw, kalipay o panagiusa ang sentro sa mensahe ni Mayor Clarix Oy atol sa Pasko de Oro Grand Launching 2025. Uban sa tema nga Beyond Higala, Pamilya. Sa iyang bahin si Councilor Girly Brava, chairperson sa Committee on Tourism, nagkanayon nga giandam na sa syudad ang tanan mga kalihukan alang sa bulan sa Kapaskuhan karong Disyembre. Dugang sa konsihal ang mga aktibidades na katutok sa paghatag sa kalipay o kasadya alang sa mga Cagayanon, mga bisita o dumuduong sa dakbayan. Lakip sa mga kalihukan sa usa ka bulan nga selebrasyon mao ang Higalaay Holiday Market diha sa Rio de Oro Boulevard. Marching band competition o bangga sa Daigon nga pagalangkuban sa pipila ka mga tunghaan sa dakbayan. Lakip usab niini ang Paskurela Caravan nga naghatag og libreng sakay sa pipila ka mga ruta palibot sa syudad. Usa sa nahimong highlight sa Grand Launching mao ang unveiling of the 75th Charter Anniversary Diamond Jubilee Commemorative Stamp o ang pagpasiga sa Executive Building. Para sa Bagong Pilipinas, kini si Ryan Carbon, gikan sa Cagayan de Oro para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Mahigit 1,000 kasapi ng Barangay Intelligence Network sa Zamboanga City nakatanggap ng maagang pamasko mula sa lokal na pamahalaan. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ya recibí temprano regalo ahora Pascua el más de 1,000 mga miyembro del Barangay Intelligence Network na Ciudad de Zamboanga, estado ng gobyerno lokal. El actividad de conducir el asentamiento na City Coliseum esta ciudad, donde alcanza na 1,257 el recibí Christmas package y cash incentive estaba na LGU. Durante el programa, el gobierno local ya reconoce también con el esfuerzo y contribución del mga miembros del BIN na diferente mga barangay na syudad donde dadali el dila suporta y asistensya na publiko. Parte del mga opisina kaya encabeza el distribución de ayuda ahora cerca el Pascua amo el City Treasurer's Office y el City Social Welfare and Development Office. Desde NRP Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dakoy naman natin ang Butuan. Philippine Ports Authority Port Management Office o PPA-PMO, Agusan at Gati matagumpay na nagsagawa ng Joint Safety Seminar and Drill. Narito ang balitang ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. Malampusong nagpahigayon ang Port Management Office o PMO Agusan sa pakigtambayayong sa Global Port Agusan Terminal Incorporated o GATE sa calendar year 2025 second semestral Joint Fire Safety Seminar and Drill ni aging adlaw Disyembre 9, 2025 sa PMO Multipurpose Hall. Ang nasangpit nga aktibidad naglakip sa pagpaambit sa importanteng kahibalo sa fire safety ug saktong pagtubag sa mga emerhensya ug hands-on fire drill ug pagpakita sa saktong paggamit sa fire extinguisher. Ang nasangpit nga pagbansay-bansay kabahin sa padayon nga advokasya sa PPA-PMO Agusan ug GATE aron masiguro nga luwas, andam ug may igo nga kagamitan ang mga trabahante ug pasilidad in kaso mahiatubang sa bisan unsang
Talagman. Kini gitambungan sa mga kawani sa PMO Agusan ug Gate uban sa mga representante sa Bureau of Fire Protection kon BFP Nasipit Fire Station. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Mga local government units sa Mindanao nagpulong sa Iligan City para palakasin ang gender and development programs. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nagtigom ang lain-laing ahensya, organisasyon ug lokal nga kagamhanan gikan sa Mindanao lakip ang Marawi City, Bacolod ug Maigo sa Lanao del Norte, kabanglasan sa Bukidnon ug Alubihid, Hinguog ug Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental alang sa Second Maalagad Mindanao Summit nga gipahigayon sa Iligan City. Matuli City Gender and Development o GAD Division Head Al-Azaniri Madale, importante ang summit aron hisgutan ang kasamtangang gender issues ug maambit ang maayo nga practice sa matag LGU ug ahensya. Tumungsab niini nga mas lig-unon ang panaghiusa og kooperasyon aron mas maayo ug adunay kalabutan ang GAD program sa tibok rehiyon. Samtang gipayagsab di kabanglasan Mayor Bernie Castellanes nga mitambong siya aron mas makakaton bahin sa GAD kay nagtuo siya nga ang pagsabot sa panginahanglan sa kababainhan ug ubang sektor mauyawi sa mas tarong nga pagdumala ug nagpasalamat siya sa Iligan sa mga kaalam nga iyang magamit pagbalik sa ilang lungsod. Isip kabahin sa 18-day campaign to end violence against women o VOW, ipasigda sa summit ang panaghiusa sa mga LGU ug ahensya aron mas mapanalipdan, madungog ug masuportahan ang kababainhan ug tibuok komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Bumuti ang labor force participation o LFP rate sa 63.6% noong buwan ng Oktubre, taong kasalukuyan mula sa 63.3% noong nakaraang taon. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa sa isang pulong balitaan na umaabot sa 51.16 na milyong mga Pilipino edad 15 at pataas ang tinatayang bahagi ng labor force. Batay sa pinakahuling datos nitong nakaraang Oktubre, mas mataas kung ikukumpara sa 50.12 milyon noong nakaraang taon.
Samantala, bumaba naman ang employment rate noong Oktubre sa 75% mula sa 76.1% ng nakaraang taon at ang underemployment rate sa 5% mas mataas sa 3.7% sa kaparehong period noong nakaraang taon. Karamihan sa mga manggagawa na sa sektor ng serbisyo o services, 60.6%, sumunod ang agrikultura na mayroong 21.5% at ang industriya 17.7%. Kasabay ng labor participation ang mas pinahusay na kalidad ng mga trabaho ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Sinabi ni Balisacan na batay sa datos ng PSA, ang bilang ng wage at salary workers sa mga pribadong establishmento ay nasa 863,000. Middle at high-skilled workers, 432,000 at full-time employment, 564,000. Dagdag ni Balisacan upang lalong mapaganda ang labor force participation, gagamit ng mas maraming innovation at digital technologies para sa pagpapaganda ng employment services, paghuhusayin ng industriya o industry skills matching sa pamamagitan ng labor market information at magbubukas ng mas maraming slot para sa skills training programs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagtala ang foreign direct investments o FDIs ng net inflow na $320 million, katumbas ng 18.96 billion pesos noong buwan ng Setyembre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bansang Japan ang top source ng FDIs habang manufacturing ang numero 1 recipient ng FDIs sa naturang buwan. Sangayon sa datos ng BSP, mas mababa ang net inflow noong Setyembre kumpara sa naunang buwan na $514 million at noong nakaraang taon na $432 million. Noong katapusan ng Setyembre, umabot ang FDI sa $5.54 billion, mas mababa sa tala noong nakaraang taon na $7.1 billion. Katumbas ito ng 1.6% ng domestic economy output sa unang tatlong quarter ng taong kasalukuyan. Itinuturing na dahilan ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang pagbaba ng FDI sa epekto ng masamang panahon na siyang nagresulta sa mas kaunting working days at ang issue ng korupsyon sa pamahalaan kasunod ng pagkakadiskubre ng questionableng flood control programs. Nakaapekto din anya ang US tariff policies, mas mababang global economic output at mga pagbabago sa pamumuhunan. Tiniyak naman ni Ricafort na maaaring bumuti ito sa huling quarter ng taon kung maganda ang panahon at kung magkakaroon ng panukala o reformang anti-corruption para sa lalong pagpapaganda ng pamamahala at fiscal, tax, maging ng economic performance. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ang Securities and Exchange Commission o SEC ng Data Sharing Agreement na layong proteksyonan ang retirement savings. Ayon sa BSP, pumirma ito ng Memorandum of Agreement o MOA sa SEC kamakailan upang isapormal ang data sharing deal at access sa paggamit ng impormasyon mula sa Personal Equity at Retirement Account System o PERASYS. Ang PERASYS ang central database para sa lahat ng PERA contributors na pinangangasiwaan ng Central Bank. Nakasaad sa MOA ang pagtitiyak na lahat ng data na mayroong kaugnayan sa PERA contributors ay ibinabahagi ng ligtas at responsable para sa epektibong pagseserbisyo sa mga Pilipino na namumuhunan sa kanilang retirement. Sa ilalim ng kasunduan, kinakailangang tumalima ang BSP at SEC sa data privacy laws at
magtakda ng pinakamataas na pamantayan pagdating sa usapin ng confidentiality, record keeping at data security, maging ang pagkakaroon ng malinaw na proseso ng pag-uulat o reporting, pagpapatakbo ng operational issues at pagbabantay sa mga impormasyong ipinagkakatiwala ng mga contributor. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, ani BSP Governor Eli Remolona Jr., nakakapagbigay ang ahensya sa bawat Pilipino na magre-retire ng dignidad at payapang isip. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas pinahusay pa ang ease of doing business sa Pilipinas matapos ang pag-aproba ng Manila-based Asian Development Bank o ADB ng $400 million policy-based loan upang tulungan ang bansa na maging top investment destination. Ayon sa ADB, layunin ng Business Environment Strengthening with Technology Program o BEST program na tulungan ang mga pribadong sektor na streamline at pagandahin ang transparency ng regulatory requirements at business processes. Tutulong din ito sa pagpapalago ng pamumuhunan sa mga prioridad na sektor na mayroong malakas na development impact at palalakasin din ito ang digital delivery ng government services sa mga establishmento at mamumuhunan. Pagbibigay din ni ADB Country Director for the Philippines, Andrew Jeffries, mahalaga ang pribadong sektor sa ekonomiya at paglilikha ng trabaho. Nangako si Jeffries na kaisa sila sa hangarin ng Pilipinas na maghanap ng inobasyon upang makalikha ng mas magandang environment para sa mas dynamic na business sector. Binanggit din ng ADB ang 2024 rankings sa International Institute for Management Development World Competitiveness Ranking noong nakaraang taon kung saan pang-52 ang Pilipinas sa 67 ekonomiya pagdating sa Operational Efficiency Pillar ng World Bank Business Ready Framework. Sa pamamagitan ng loan, magkakaroon ng mas magandang legal, regulatory at institutional frameworks upang mapadali ang pagsisimula at pagpapatakbo ng mga business, kasama na rito ang mas pinabilis na permit at licensing procedures maging ang government approval. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang business, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw ng December 11, 2025. Ang United States dollar ay nasa 59 pesos 21 centavos, Japan yen 38 centavos, Singapore dollar 45 pesos 80 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 38 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 61 centavos, United Kingdom pound 79 pesos 25 centavos, European Monetary Union euro 69 pesos 26 centavos, Canada dollar 42 pesos 93 centavos at Saudi Arabia Real 15 pesos 78 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ang balitang pampalakasan hatid sa atin ni Leo Magpayo. Narito muna ang paalala mula sa himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Pinangunahan ni Olympian Kayla Sanchez ang Pilipinas sa ikalawang gintong medalya ng bansa sa ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games nitong Miyerkules sa isang makasaysayang panalo sa swimming. Kasama sina Shandy Chua, Chloe Isleta at Heather White, naghari ang koponan sa women's 4x100 meter freestyle relay sa SAT swimming pool. Nagtala sila ng oras na 3 minuto at 44.26 na segundo para sa kauna-unahang ginto ng bansa sa naturang event. Nakamit ng Singapore ang pilak habang nakuha ng Vietnam ang tanso. Bilang huling lumangoy, ibinahagi ni Sanchez ang kasiyahan sa pagsisimula ng kanyang SEA Games kampanya sa tagumpay ng koponan. Ibinahagi ni Isleta at White ang kanilang tuwa sa resulta kung saan binigyan diin nila ang pagkakaisa at determinasyon. Para kay Chua, mahalagang panalo sa unang araw bilang panimula ng momentum. Una nang nakuha ni Gian Santos ang pilak sa men's 200-meter individual medley kasunod ng Vietnamese na si Hung Nguyen Tran. Nagpasalamat si Santos sa kanyang unang medalya at nangakong magpupursige pa. Magpapatuloy ang swimming event sa Huwebes sa parehong venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang kaganapan sa SEA Games, nagpakitang gilas si Joseph Sedorifa sa huling sandali matapos isalpak ang panalong 2-pointer na nagbigay daan sa Gilas Pilipinas 3-on-3 men's laban sa Malaysia 21-19 nitong Miyerkules upang makapasok sa semifinals ng 33rd Southeast Asian Games sa Nimbutir Stadium sa Thailand. Sa natitirang 1 minuto at 19 na segundo, nailigtas ni Sedorifa ang koponan ni Coach Patrick Fran upang manatiling walang talo sa Pool B. Target ng Gilas ang liderato ng grupo sa kanilang laban kontra Laos sa Huwebes. Umiskor ng 8 puntos ang naturalized center na si Ange Kwame habang tig-5 puntos ang naiambag ni na Joseph Eriobu at John Ray Pasaol. May 3 puntos din si Sedorifa bukod sa kanyang panalong tira. Nagbigay ng 16-12 abante si Kwame sa huling 3 minuto, ngunit bumawi ang Malaysia at nakapantay sa 19-all matapos ang tira ni Ting Chung Hong. Doon na pumasok si Sedorifa upang tapusin ang laban. Hinahabol ng Nationals ang ginto matapos makontento sa pilak laban sa Cambodia, 2 taon na ang nakalilipas sa Phnom Penh. Gayunman, umatras ang Cambodia ngayong taon dahil sa usaping pangseguridad. Samantala, natapos ang medal hopes ng Gilas Women 3-on-3 matapos matalo sa Indonesia 15-21 at Malaysia 19-21 sa Pool A. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gilas ang Barangay Ginebra matapos magtala ng 5 manlalaro sa double figures sa kanilang 103-85 panalo kontra Blackwater Bossing nitong Miyerkules ng gabi sa Inares Center, Antipolo. Ito ang ikalawang sunod-sunod na panalo ng Gin King sa PBA Season 50 Philippine Cup na nag-angat sa kanilang record sa 4-4 at nakapantay sa karibal na Meralco sa ika-7 pwesto. Pinangunahan ni RJ Abarientos ang Ginebra na may 15 puntos habang sina Stephen Holt at Jeremiah Gray ay may tig-12 puntos. Nagambag din si Jason David ng 11 puntos at si Troy Rosario ng 10 puntos. Bumida ang Ginebra sa ikalawang yugto matapos makapagtala ng 40-20 run bago palawakin ang abante hanggang 27 puntos, 98-71 sa huling quarter. Sa pagkatalo, tuluyang naalis ang Blackwater sa playoff contention matapos bumagsak sa 1-8 record.
Bagamat natalo, namukod tangi ang rookie guard na si Dolph Panopio na may 22 puntos at 8 rebounds. Sa unang laro, muling bumangon ang Meralco Bolts matapos durugin ang Terra Firma Jeep 120-87 upang tapusin ang kanilang dalawang magkakasunod na pagkatalo. Umiscore si CJ Cancino ng 20 puntos at 8 rebounds sa loob lamang ng 20 minuto. 4 pang Bolts ang nagtala ng double digits habang nagtala ang koponan ng 48.2% shooting at 67-36 na kalamangan sa rebounding. Umangat ang Meralco sa 4-4 record at nanatili sa ikapitong pwesto. Nagpakitang gilas din si Mark Nonoy ng Terra Firma na may 22 puntos, ngunit hindi ito sapat upang maiwasan ang ikapitong sunod na pagkatalo ng Jeep na bumagsak sa 1-8 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na namamayagpag si Jacob Cortez sa UAAP Men's Basketball Tournament. Muling nagpakitang gilas ang De La Salle University standout matapos isalpak ang panalong 3-pointer na nagbigay sa Green Archers ng 1-0 abante sa kanilang best-of-3 final series kontra University of the Philippines sa Season 88 nitong Miyerkules sa punong-puno na Mall of Asia Arena sa Pasay City. Hango sa inspirasyon ng kanyang ama na si Mike Cortez, ipinahayag ni Jacob ang kanyang hangaring sundan ang yapak ng ama sa pagbibigay ng panibagong kampyonato para sa Taft. Isang hakbang na lamang siya matapos ang 74-70 panalo ng La Salle sa Game 1. 2 UAAP championships ang naibigay ni Mike Cortez sa La Salle noong early 2000s. Ibinahagi rin ni Jacob ang kahalagahan ng kanilang father-son bond at sinabing palagi niyang hinahanap ang kanyang ama sa crowd tuwing siya'y naglalaro. Buhat ni Jacob ang malaking bahagi ng opensa matapos magtala ng 21 puntos at 4 na rebounds sa Game 1. Gayunpaman, pinaalahanan niya ang sarili at ang koponan na manatiling kalmado sa Game 2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakawala ng matinding third quarter run ang San Beda University upang gulatin ang karibal na Colegio de San Juan de Letran 89-70 sa Game 1 ng NCAA Season 101 Best of 3 Finals nitong Miyerkules sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nakagawa ng 22 puntos ang Red Lions sa naturang yugto habang 5 puntos lamang ang naitala ng Knights dahilan upang makabuo ng malaking 68-48 abante bago pumasok sa huling quarter. Hindi na binitawan ng San Beda ang kalamangan kahit pa naalis sa laro ang rookie star na si Yanti Miller sa kalagitnaan ng ika-4 na yugto matapos makatanggap ng ikalawang technical foul. Bago ma-eject, nakapagtala pa si Miller ng 16 na puntos, 9 na rebounds at 2 assists. Nagambag si Brian Sahonia ng 17 puntos habang si Nigel Gonzalez ay may 14. Pinuri ni Coach Yuri Escueta si Gonzalez bilang pinakamahusay na point guard ng liga at pinatunayan niya ito sa 5 assists, 2 rebounds, 1 steal at sa depensang inilatag laban kay Jonathan Manalili ng Letran. Sa malakihang panalo, isang hakbang na lamang ang San Beda sa ikalawang titulo sa loob ng 3 taon at ika-24 na kampyonato sa kasaysayan ng paaralan. Pinangunahan ni Manalili ang Letran na may 17 puntos sa loob ng 28 minutong paglalaro habang sina Jimboy Estrada at June Roque ay nagdagdag ng 14 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Naghahanda na ang dalawang koponan para sa Game 2 sa Sabado kung saan target ng San Beda na tapusin ang serye habang sisikapin ng Letran na ma-extend ito sa winner-take-all Game 3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka pani-paniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Tuluyan ng dinismiss ng Department of Justice o DOJ ang mga reklamong isinampa laban sa aktres na si Gretchen Barreto at iba pang personalidad kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa 120 pahinang resolusyon, kulang at hindi matibay ang ebidensya laban sa grupo ni na Gretchen dahil sa speculative and corroborated umano ang mga alegasyon. Nabanggit sa inilabas na resolusyon na kahit na paulat na dumalo sila sa ilang pagpupulong, walang patunay na nag-utos sila nakisangkot sa operasyon o may direktang nalalaman sa mga pagdukot. Kaya't ibinasura na ang mga reklamo sa ngayon dahil sa kawalan ng merito. Ngunit, maaari pang buksan muli kung may lilitaw na bagong ebidensya. Malugod na tinanggap ng kampo ni Barreto ang desisyon at muling iginiit na wala siyang kinalaman sa kaso ng mga sabungero. Kasama rin inirekomendang tanggalin sa kaso ang dating NCRPO chief na si Police Major General Jonel Estomo dahil wala ring konkretong ebidensya laban sa kanya. Samantala, nakita naman ng DOJ ang sapat na basihan para kasuhan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 iba pa ng kidnapping with homicide o kidnapping with serious illegal detention. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, humiling si Rufa Gutierrez ng dasal para sa kanyang ama na si Eddie Gutierrez na sumasailalim sa isang spinal procedure sa Singapore. Ayon sa kanyang Instagram post, dinala ang kanyang amang si Eddie sa Mount Elizabeth Hospital para doon isagawa ang spinal procedure sa pangunguna nga ni Dr. Prem Pillay. At hiniling ni Rufa ang dasal para sa matagumpay na operasyon ng kanyang ama, steady hands ng mga doktor at ganap na pagaling ng kanyang father. At nagpost din siya ng litrato kasama ang kanilang pamilya bilang bahagi ng panawagan.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinahagi ng aktor na si Gerald Anderson na kung i-remake man ang 2007 drama series na Sana Maulit Muli, gusto niyang gumanap sa mga lead role ang dating mga housemate ng Pinoy Big Brother na sina JM Ibarra at Fiang Smith base sa nakikita niyang galing sa kanilang trabaho. Sa isang media conference, sinabi ni Gerald na ito ang proyekto mula sa kanyang early career na nais niyang ma-remake dahil maganda ang kwento nito tungkol nga sa isang lalaking nagmamahal sa isang babaeng kukunin na ni kamatayan at kailangan niyang balikan ng panahon para mailigtas ito. At inamin ni Gerald na hindi siya lubos na satisfied sa kanyang performance noon dahil bata pa lamang siya noon pero naniniwala siyang maganda pa rin ang proyekto. At binanggit din niyang masaya rin siya na gawin ang teleseryeng Tayong Dalawa. At para sa posibleng remake naman, mas nakikita nga niyang bagay itong sina JM itong sina Ibarra at Smith sa mga role ni na Travis at Jasmine. Samantala kasali si Gerald ngayong taon sa MMFF 2025 na entry na Reconnect habang kasama naman sina Ibarra at Smith sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, ito abot langit na pasasalamat ang nasambit ni Rochelle Pangilinan matapos ang matagumpay na reunion concerts ng Sex Bomb Girls. Sa isang Instagram post, nagbigay siya ng tribute sa kanilang longtime fans. Ito yung quote-unquote mga pinalaki ng Sex Bomb na anyay nagsilbing lakas ng grupo. Inamin ni Rochelle na nangamba silang buuin ang reunion concerts dahil walang gustong mag-produce. Pero itinuloy nila dahil hindi pera ang habol nila kundi makabawi at makapagpasalamat sa kanilang mga taga-suporta. Binanggit din niya ang fans ang nagbigay ng lakas ng loob para bumalik sila sa entablado. Para sa kanya, ang concert ay para sa mga tagahanga at anuman ang naibigay nila sa 2 gabing show na iyon, kulang pa raw iyon kumpara sa laki ng kanilang utang na loob. At naghatid ang Sex Bomb Girls ng 2-night concert. Ang una dyan ay sa Araneta Coliseum noong December 4 at sa Mall of Asia Arena noong December 9. Tambok ang kanilang nostalgic performances at mga special guests. At nakilala ang Sex Bomb Girls sa kanilang daily appearances sa isang noontime show at maging sa Daisy 7 at bilang recording artist. Huling nag-reunion ng 6 sa kanila noong 2023 para sa isang Netflix ad gamit ang kantang Spaghetti Song. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantalang magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at
kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Syempre, patuloy din pong makinig sa ating Evox PBS Receiver app at sa ating nagbabalik na shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.